nadala sa Supreme Court tapos nag-file ng urgent motion and manifestation to hear our petition for TRO na sinampa ni Atty. Torion. So magkasama kami ni Atty. Torion hanggang gabi. Kaya si Ibarra sa kayo mga iba pa. Tapos sabi ni Atty. Torion sa akin, Boss, sabi niya, makakakuha tayo ng TRO. Punta tayo sa Supreme Court. So ako naman, sinong hindi mai-excite, no? Na sinabi na gano'n, lubog-lubog kami. From 1 o'clock in the afternoon hanggang mga 7 o'clock in the afternoon. Talagang sabi ko, wala tayong magagawa rito kung hindi tayo makakuha ng TRO. Then, nung sabihin sa amin niya, tuloy-tuloy na may ilalabas ng TRO, excited ako. Sino ba hindi mai-excite? So I went live. Sinabi ko na pupunta kami ng Supreme Court para makuha ang TRO. Pero wala hindi na nakuha dahil wala namang nilabas ang TRO. Ngayon, pinapalaki nila yung issue na yun na puro ay spreader of fake news. That is not a fake news. It is a news. I heard information that I got from a fellow lawyer. Siyempre maniniwala ako. So yan ang so naging close ako. Kaya masakit sa akin yung ginawa nila kay Tatay Digong kasi I was a practicing lawyer for many years. Ginawa na nila yung kay Gloria. I have seen it kung gaano nasaktan si Gloria at ang pamilya. Ang diferensya, si PGMA, she was not very popular at that time. Parang tanggap ng taong bayan na siya ay inaresto at ikinulong at dito ginawa sa Pilipinas. I think people in the Philippines would have accepted kung gano'n ang ginawa nila kay Tatay Digong, inaresto siya, dinala sa korte, tapos binigyan siya ng hospital arrest, hindi magkakaroon ng ganitong kaguluhan. Because the people would understand na, okay, he is presumed innocent, then let him have a day in court. Yun ang tinanggal nila kay Tatay Digong. Kaya mas kayo sa akin, after 3 days, saka lang ako umiyak. I cried. Doon ko lang natanggap, sama ng loob ko na rin. And then, lumabas na itong Iglesia ni Cristo. Siyempre, hindi matutuwa. Naluhan na lang ako nung lumabas yung Iglesia ni Cristo statement sa katubuhan na meron tayong mga kakampi pa rin na malalaking mga grupo na naniniwala sa karapatan ng bawat mamayang Pilipino. Yeah. Sa tingin niya ba, totoo pa na sabi ni Sara na baka hindi na makauwi tatay niya kasi naitap na? Well, that was, I think, a statement in the context of the pending case or pending supposed to be the too late the heroes session sa Senado kung makakapunta ba si Digong doon. Siyempre hindi makakapunta kasi pinulong na siya doon sa Netherlands. So, that was how it was issued, yung statement. Tapos ito, pinapalaki na naman ng mga spin doctors dito, ng mga pro-administration, para ma-downgrade yung enthusiasm ng mga Pilipino na si Digong wala ng pag-asa. Yan ang kanilang sinasabi, mga mouthpiece nila. Mga kaliwa, mga teroristang kaliwa, mga isinuka ng mga politiko at mga isinusukang politiko, iyon ang kanilang narrative na yun. But the reality is that talagang hindi ka agad siya makakauwi sa ngayon. Pero yung sasabihin nila hindi na makakauwi ang mamamatay na si Tatay Digong doon. Masakit na masakit. Anong birthday wish niya sa kanya? Kasi malapit na ito ang birthday niya. 28. Sa 28. Anong birthday wish niya sa kanya o message? Ako personally, ang birthday wish ko sa kanya ay manatili siyang malusog, malakas ang pangatawan. Alam niya ba na yung sitwasyon na hindi magkakaroon ng pagdinig sa ngayong mga araw na ito. So wala tayong aasahan na bagong resolution or decision. Kasi wala pa naka-schedule na hearing or what. I really don't know kung ano ang petition na ihahain nila at kung kailan nila ihahain. Maghintay na lamang tayo. Pero pag-hilip ko lamang yung binanggit ni former Secretary Duterte, thank you AS, you are now well and fine, nakalabas na po kayo sa hospital. At ang bilin nga ni Tatay Digong kay AS, sinabi niya na hindi ako ang best friend ni Duterte, sabi ni AS. Ang best friend ni Duterte ay ikaw kayo, ang best friend ni Duterte. Hindi ako. So yan, ako ay best friend ni Duterte. Ina-announce ko best friend ako ni Duterte. Ikaw, i-announce mo rin. Kayo, i-announce mo rin best friend kayo ni Duterte. Okay, thank you very much. Of course, God is lovely. Look, I'm sorry. You can interview him. You can ambush interview him if you want, okay? Anyway, I just want to announce, anyway, Attorney, thank you so much. You have a very colorful life. You should write a book.